Bakasyon na naman at pansamantalang mapapahinga ang maraming mga estudyante na subsob sa kanilang pag-aaral. Kaugnay nito may panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga bakasyonista. Alamin po natin ito sa ulat ni Ralph Obina. Ito ang panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mga kabataan ngayong summer sa halip na gumimik at mag-outing lang ngayong bakasyon. Sa mga estudyanteng problema ang kanilang tuition fees sa susunod na pasukan, magandang pagkakataon nito upang samantalahin ang kaliwat ka ng summer jobs na alok ng Department of Labor and Employment. Ayon sa DOLE, 200,000 trabaho ang naghihintay sa mga estudyante at out-of-school youth ngayong summer, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at mga pribadong kumpanya, kabilang ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa sumusuporta sa naturang programa ng DOLE. The goal of this fest is basically for them to finish their studies. And I believe that in research, there has been research has been done that when students or youth goes to work, it encourages them to go back to school. Kailangan lamang ikaw ay 15 hanggang 25 anyos, residente ng lungsod ng Maynila at pumasa sa ibibigay nilang pagsusulit. Ayon kay Manila City Youth Development and Welfare Bureau Director Dr. Angel Espiritu, ang mga matatanggap ay magtatrabaho ng 20 araw sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno o kumpanya at makakatanggap ng kaukulang sahod. So this is offices in the city government. So it's like if they need, let's say, some paperwork in Bureau of Permits, they're the ones who facilitate, or registry. Several offices here in the city government. But my goal is to touch base with national government, which is DFA, NEDA, so they also get exposed also. Para naman sa mga chikiting, maaaring subukan ngayong summer ang ng workshops na malaki ang maitutulong sa development ng mga ito. Kung pag-arte ang hilig ng inyong mga anak, may handog na acting workshop ang Philippine Educational Theater Association o PETA para sa edad 6 na taong gulang pataas. Dito sa PETA, our workshops are usually yung basic workshop namin is Integrated Theater Arts Workshop. So ibig sabihin nun, hindi lang siya acting, pero meron din siyang dance and body movement, may creative sound and music, may visual arts, may creative writing, may mga group dynamics. Sa children's theater, meron kami mga puppetry, storytelling, ganun. So, iba-iba siya per class. Pero basically, yun yung basic class. Ayon kay John Moran, sa pamamagitan ng acting workshops ay mahahasa ang creativity at pakikisalamuha sa tao ng inyong mga anak. Marami, no? Mas nagiging creative yung mga bata. Mas nasasanay silang mag-express ng sarili nila. Marami sa mga bata nag-enroll dito. Nag-umpisa sila sobrang mahiyain. Yung halos hindi mo na makausap. But after the workshop, mas engaging na sila sa mga tao. So, mas nagiging confident na sila. I think yun yung isa rin sa mga nakukuha nila ito, yung confidence sa sarili nila to maharapin yung ibang mga tao. Sa Dance Planet Studio naman, sa may Broadway Centrum, iba't ibang uri ng sayaw ang maaring ng inyong mga anak. Nariyan ang street dancing at ballet. Kung sports naman ang interes ng inyong mga anak, nariyan ang Bert Losada Swimming School na nagtuturo ng swimming simula sa mga batang 6 na buwang gulang lamang. Study shows na the earlier na magano international na sa worldwide, merong mga studies talagang ginawa na pagka nag-start ng maaga mga bata, lalo na yung mga 6 months old, paglaki nila mas matatalino sila, mas sociable, mas develop sila physically kaysa doon sa mga hindi nag-start ng swimming lesson. Ayon kay Coach Angelo, survival sa tubig ang unang-unang tinuturo nila sa kanilang mga estudyante. Survival stroke. Wherein, pagka nagsiswimming sila, yun yung unang ginagawa na kunwari, after a few meters, ihikot sila on their backs, magfo-float sila, tapos na babalik na naman sila to swim a certain distance. Kasi may survival stroke. Kasi kunwari lumubog ang bangka. Nasa gitna kayo ng dagat. Maski marunong ka mag-stroke, hindi ka marunong naman mag-survival stroke, malulunod ka dahil sa pagod. With the survival stroke, hihiga ka, magfo-float ka comfortably in the water. Kaya yun yung unang-una namin, comfort in the water, survival stroke, bago pa sumunod yung mga different stroke, kamukha ng freestyle, backstroke, breaststroke, and butterfly. Bukod dito, sinabi ni Coach Angelo,
na magandang pagkakataon din ng swimming para maging bonding activity ng bawat pamilya. Bonding the family. Ang yun yung pinakaano namin talaga. Kaya what we do is yung, kasi as a parent also, gusto ko lesser time sa computer sa mga anak ko. Kaya ine-encourage namin as a family, pumunta sila sa swimming, take them out of the house, and magpunta kasi sa mga activities na number one, matututo yung mga bata, matututo ng safety, at the same time physical activities kasi pag fit ang mga bata, mas matatalino yung mga bata kasi healthy body, healthy mind. Yun yung inaano namin lagi sa mga parent. Kaya bring them out, take them out, do activities together, and what more, kung magiging safe pa sila dahil sa swimming lesson. Kasi sabi nga namin, swimming is a life skill. Kailangan ng each and every individual matuto nun. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Ralph Obina.